Sa isla ng Homonhon, imposibleng may isang lokal na hindi nakakakilala kay Sam Ryan o Sam Ryan. Kilala siya bilang hari ng mga engkanto. Ang alamat na ito ay nabubuhay na sa loob ng maraming taon at hanggang ngayon ay patuloy pa ring isinasalaysay. Iba't ibang bersyon ng kwento ni Sam Ryan ay kilala hindi lamang ng mga lokal, kundi maging sa ibang bahagi ng mundo. Ayon sa alamat, si Sam Ryan ay kalahating mortal at kalahating engkanto. Maraming bersyon ang pinagmulan niya. Isa sa mga kwento ay tungkol sa isang batang lalaki na tumalon sa dagat ng barangay Bungtod, Sagiwan at hindi na muling nakita. Sinasabing siya ay dinala sa ibang dimensyon. Ang malaking matandang punong dalakit na malapit sa lugar kung saan siya tumalon ay pinaniniwala ang nagsisilbing portal papunta sa ibang dimensyon. Ayon sa mga lokal, ito ang dahilan kung bakit hindi na muling bumalik ang batang yon. Simula noon siya na raw si Sam Ryan. Isa pang bersyon ng kwento ay si Sam Ryan ay anak ng dating hari ng mga engkanto. Ang kanyang ama ay isang engkanto at ang kanyang ina ay isang mortal. Nanirahan siya sa mundo ng tao hanggang sa tawagin siya ng kanyang ama upang pamunuan ang kaharian. Sumunod ang batang Sam Ryan sa kanyang ama at hindi na muling bumalik sa mundo ng tao. Mga biglaang pagkamatay din na inuugnay sa kapangyarihan ng mga engkanto. Sinasabi nilang ang kaluluwa ng isang tao ay kinukuha mula sa katawan at dinadala sa kanilang dimensyon. Tinatawag nila ito na bugkot o paghila palabas. Kadalasang biktima ay mga magaganda, mahahaba ang buhok at mahiyain. Ayon sa alamat, kinukuha raw ang mga kaluluwa ng mga kababaihan upang pakasalan at anakan ng mga engkanto para mas dumami pa sila. Ito raw marahil ang nangyari sa ina ni Sam Ryan. Ayon sa mga lokal, ang kaharian ni Sam Ryan ay nasa hilagang bahagi ng Homonhon. Ilang beses na itong nakita ng mga lokal na nagliliwanag sa dilim ng gabi kahit wala namang mga bahay o gusali sa bahaging iyon ng isla. May mga mangingisdang nakakita rin nito habang nangingisda sa gabi. Inilarawan nila ang liwanag na tila isang lungsod kasing ningning ng mga ilaw sa mga pinakamaunlad na syudad. Ano yon? Isang syudad? Paano nangyari yon? Imposible, isa lang itong malayong isla. Ayon sa mga eksperto sa paranormal, ito raw ang mga lungsod ng ilalim ng mundo. Ang nakikita sa Homonhon ay ang syudad kung saan nagahari si Sam Ryan. Bilang isang pinuno, pinaniniwala ang napakayaman ni Sam Ryan. Pinatutunayan ito ng mga padala niyang mamahaling sasakyan, mabibigat na kagamitan, at kamakailan lamang ay mga blood bank at school chairs na naka-address sa Homonhon. Ang pinakahuli ay ang mga blood bank na nakapangalan sa Homonhon Island Hospital. Dinala ito sa bayan ng Giwan dahil hindi pa operational ang ospital sa Homonhon. Nagulat ang pamahalaang bayan kung sino ang nagpadala. Tinawagan nila ang Red Cross at Department of Health, ngunit itinanggi ng mga ahensya na sila ang nagpadala. Kaya napagdesisyunan ng LGU na pansamantalang ilagay ang blood bank sa Municipal Health Center. Tinanggap ito ng isang medical technologist, ngunit kinabukasan ay bigla itong namatay. Kumalat ang chismis na may kinalaman sa bugkot ang kanyang pagkamatay dahil daw sa pagtanggap ng blood bank na nakapangalan kay Sam Ryan. Ilang linggo matapos nito, dumating ang mga truck ng school chairs para sa Homonhon. Nagulat ang mga nag-deliver ng malamang ang address ay isang isla. Pirmahan na po ninyo ang resibo para makauwi na kami. Tanggapin yan dahil sa nangyaring bugkot kamakailan lang. Matapos ang mga insidenteng ito, may mga nakita raw na malalaking barkong lumalapit sa dalampasigan ng Homonhon. Ayon sa mga residente, ang mga ito ay hindi galing sa mga mining company sa isla. Wala ring kumpirmasyon mula sa pamahalaang lokal kung sino ang may-ari ng mga ito.